Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundong ibabaw na ito. Shout out po sa inyo. Siyempre, batiin po natin ang mga banateros, banateras worldwide. Kamusta naman po kayo? At batiin din natin ang ating mga kababayan na nandito sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ulit, shout out po sa inyo. Huwag pong kakalimutan ha, pagpasok pa lang, i-like nyo na po ito. At syempre, doon sa mga kababayan din natin, ng mga Team Suka, kaway-kaway dyan sa mga Team Suka. Tinawag nila tayong Team Suka at itong Team Suka na ito ang maglalabas ng tunay na tanso. Kayo ay peking ginto. Ayan, ha? So, tanggapin natin yon. Yan ang tawag sa atin ng presidente nyo na matapobre. So, okay lang po yun. Walang problema. Huwag po natin kakalimutan, Team Suka, mga DDS dyan, i-like po at mag-subscribe po kayo. Ako nga po pala, si Coach Oli. Subscribe sa channel na ito, Coach Oli News PH. Ito po ang ating mga dapat pag-usapan ngayong araw na ito. Tore, tatakbong politiko. Posible to, congressman o senador. Okay, mamaya pag-uusapan natin yan. PDP, pinapasok ng mangga. Naku, nagkakatrayduran na ba sa PDP? Ay, wag naman sana. Napakaaga naman sa pagtatraydor. Wag naman, wag naman. Pag-usapan natin yan mamaya. Marcos, eto. Ha? Ipapakita ko sa inyo. Patutunayan ko sa inyo. Kinakampihan ni Marcos ang China. Nasa sa inyo po kung maniniwala kayo o hindi. Okay? Mamaya, pag-uusapan po natin. At Torre, may sakit, nangingitim. Sige, pag-uusapan natin yan, okay? Hindi na po natin pagtatagalin at dederecho na po tayo agad-agad sa ating balitaan dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, ito po, ha? Unahin natin itong demandang kakaharapin ni PRRD. Nirereklamo po siya ni Torre. Mamaya pag-usapan natin na ang PDP po ay pinapasok ng mangga. Okay? Mamaya po yan. Sinampa na reklamo si dating Pangulong Duterte kaugnay ng sinabi niya tungkol sa pagpatay sa 15 senador. Pero ang kaalyado ng mga Duterte minaliit ang reklamo. Wala raw yang legal na basihan. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Alam mo nung sinabi to ni PRRD, sabi ko, eto na naman, sasakyan na naman to ng mga bobo. Sinakyan nga ng mga bobo. Ay, nako. Alam mo, basang-basa na natin eh. Binanggit ko to sa SMNI kasi nung nasa SMNI kami no, may programa kami na natapat sa speech ni PRRD kaya naman nilive po namin 'yan. Yan po sabi ko, "Hay, ang galing talaga ni PRRD pero sabihin niyo, maglalabasan na naman yung mga isip bata, yung mga bobo at saka yung mga uhuging iyakin diyan." Tingnan mo, sa sinabi ni PRRD. Ito na sila naglalabasan ng mga animal. Eh, Napansin mo ha? Medyo pangit pa ang sound system ng PDP. Pero pansin mo, nung nagsasalita si PRRD, grabe ang participation ng crowd. Talagang nakikinig, nagtatawanan, pumapalakpak, sumisigaw. Talagang into PRRD speech po sila. Hindi katulad ni BBM. Parang parang bayad. O kaya parang mga pulis lang talaga yung nakikinig kay PRRD dahil pinagsuot ng uniformeng pula yung mga pulis. Kawawang mga pulis kay BBM talaga. Pero dito kay PRRD, iba talaga nakikinig po. Lalo na kung maganda-ganda ang mic nila dito, ay, mas maraming nakikinig. kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Ang kontrobersyal na pahayag na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Huwebes. Ang dahilan kaya siya ngayon sinampahan ng reklamong inciting to sedition. Ito na to si Buang talaga ito.
Hindi po mura yung buang parang stupido lang. Buang talaga ito si Torre. Lahat na lang pinatulan nito. Ito yung mama na pati heartbeat may nadidinig sa ilalim ng lupa. Alam mo, grabe ang guni-guni ng mama na ito. Palagay ko ito'y nagpapatawas. Naniniwala to sa guni-guni. Naniniwala to sa maligno. Ito yung taong nagsabi na tumagos si Pastor Kibuloy. At may naririnig na heartbeat. Kaya naghukay. Ganun po ang klase ng utak ng mama. Isipin mo, bibiyakin mo, pasasabugin mo. Sabi pasasabugin pa raw yung katedral. Tapos sabi huhukayin mo yung simento dahil may nahiririnig na heartbeat. Ganyan po yung klase ng pag-iisip nitong mama na ito. Ewan ko, baka ito may nakikitang maligno sa bahay nila. Hindi ko alam kasi yung mga ganitong yan yung mga taong kung ano-ano ang nakikita, nadidinig. Di ba? Isipin mo heartbeat. Ngayon naman, si Dishon naman, kay PRRD, pambira, mahina talaga ang nito. Mahina talaga ang pagkatao nitong mama na ito. Jesus. At unlawful Pero Diwata, Torre, talagang nangingitim ka ngayon. Hindi ko maintindihan. Ba't ganyan na talaga kulay mo? Maitim din naman ako pero hindi ganyan no? Talagang nagiging hawig mo na si Diwata utterance. Inihain niya ni PNP CIDG Director Major General Nicolas Torres sa Department of Justice. Bagong Pilipinas na eh. Ano ba yung bagong Pilipinas? Naguhukay maghanap ng heartbeat? Yan, yan ba ang bagong Pilipinas, Torre? Pambirang mama ito. Kaya nga meron ako nakita sa Facebook no? Kayo sumagot, do you agree doon sa nakita ko sa Facebook na ito raw si Torre is the most hated man in the Philippines? Di ba? Dahil sa guni-guni mo, ginulo mo ang buong KOJC. Dahil sa guni-guni mo ngayon, guguluhin mo yung buong pagkatao ng ating dating presidente. Pambihirang mama ito. Grabe pangarap nito. Gawin mo na ng PNP chief to. Gawin mo na ring presidente ito. Hindi, wag naman, mawala ng trabaho si Marcos. Gawin mo ng Speaker of the House to. Patakbuhin mo na sa Congress. Ako sasabihin ko sa inyo, tatakbo ito. Asahan mo yung ganitong kaepal na mama, tatakbo ito. Ano sinabi namin? Si Abalos tatakbo sa Senado. Tumakbo, di ba? Si Boying, tatakbo. Hindi lang natuloy dahil nagkasakit. Malala ang sakit ni Boying, hindi umano. So, hindi siya makatakbo. Sasabihin ko sa inyo, kung itong mama na ito ay hindi magkakasakit or hindi mabubuang, kasi feeling ko talaga buang ito eh. Sinong nasa matinong kaisipan na maghahanap ng heartbeat sa ilalim? At maghuhukay sa ilalim ng eskwelahan na mayroong tunnel? Di ba buang? Kung ito hindi magkakasakit, tatakbo to. Tingnan nyo. Abang-abang lang kayo. Napaka-epal po nung mama na ito. At kung hindi makukulong, kung hindi, abangan nyo, tatakbo ito. Hindi na pwede yung ganong mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. May sinabi ba si Marcos, si PRRD na joke only? Walang sinasabi si PRRD na joke only. Pero understood na yun. Alam mo, ang hindi lang makakaunawa nung grade 1. Pag grade 2 ka na, naiintindihan mo na joke yun eh. Di ba? Yun yung limit. Hindi ko alam kung natapos ba nito si Torre grade. Hindi naman pwede maging pulis ang grade 1. Di ba? At saka yung buang lang. Pero ako naniniwala, hindi bobo to si Torre. Isa pa itong nagbobo-bobobohan para magamit or magpagamit kay Marcos at kay Tamba. Yan lang yun. Siyempre, may pakinabang si Torre. Sisip-sip siya kay BBM, sisip-sip siya kay Tamba. Alam naman natin yung galawan sa KOJC kung kaninong galawan yun. Marcos na Marcos, Martin na Martin ang galawan nun. Diba? So, sip-sip. Hanggat may pakinabang si Torre sa kanila, Team Payaman! Yutuy!
Anya, hindi pwedeng maliitin ang mga birong galing sa bibig ng isang dating Pangulo. Maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a former Hindi naman po minamaliit. Joke nga! So hindi mo kailangan maliitin. Hindi mo kailangan maging gullible. president. Hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously by Hindi daw malayo yung he will be taken seriously. Alam mo, ang siseryoso lang sa sinabi ni Presidenteng PRRD na ganon. Yung mga katulad mo, ikaw, yung grupong malamang yung Makabayaran Black, yung Quadcom, yung may halong dilaw, yung may halong komunista, kayo-kayo na lang. Kayo-kayo lang naman ang talagang siniseryoso yung sinabi ni PRRD na ganon. Tingnan mo tong mama na to, sinisisipan, baka iseryosohin ng iba. Laka naman. Kayo ni Marcos ang sumiseryoso noon. Oh, di ba? Nahuhuli kayo sa sarili ninyong bibig. his blind supporters. Kahit nga si Tinawag pa tayong bulag. Blind supporters, tinawag pa kaming bulag. Eh sino sumiseryoso? Yung blind supporters ba o kayo? Kayong dilaw, kayong makakaliwa, kayong nasa panig ni Marcos, kayong mga nasa panig ng NPA, kayong mga nasa... Kung ano, yung grupo nyo dyan, nag-tandem eh. Lahat ng talunan nag-tandem dyan. Alyansa ng mga talunan niya. Ay, naku. Pangulong Bongbong Marcos, pinatulan ang sinabi ni Digong. Hirit ni Diba sinong sumiryoso, Torre? Yung blind supporters ba na sinasabi mo o yung presidente mo? Sip-sip ka kasi masyado, Torre. PBM. Mukhang takot lang si Duterte sa mga manok ng administrasyon. Siguro, kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Tingin naman ng National Bureau of Investigation, BBM, ikaw walang pag-asa. Hindi ka na makakaahon dyan sa droga. Eh paano? Ayaw mo magpa-drug test. Anong iisipin ng taong bayan sa'yo? Di adik. Oh. Pa-drug test ka. Patunayan mo na hindi ka adik. Tapos ang usapan. propaganda lang ang sinabi ng dating Pangulo. I don't think na hanggang ngayon may kakagatin pa rin ng mga mamamayan yung kanyang mga panawagan na patayan na lang. Wala namang kumahagat eh. Sabi ko nga yung grupo lang nila Torre, mga makakaliwa, sila BBM, Dilawan, yan, yung mga nagsasanib-sanib na yan. Patayan. Tinabla naman siya agad ng Eto mga mga ito. mambabatas. Mga sip-sip to eh. Mga sip-sip to kay Tamba. Yayaman na siguro na itong mga to. No? Ako lang naiisip ko, ano na kaya ang mga kotse na itong mga ito? Ilan na kaya ang bahay nito? Ilan na kaya ang girlfriend nito? Hindi, ako napapaisip lang ha. Hindi tayo nagbibintang. Pero ang yayaman na itong mga ito. Team Payaman! Shout out! Whether it's a joke or not, you are not allowed to say things about killing other people. This is coming from someone who has admitted to previously killing before. Kung si Justice Secretary Boying Rimulya Boying, kita nyo, nangangayayat na. Kung walang sakit to, tatakbo ring senador to. naman ang tatanungin, mas mabuti raw kung mga senador talaga ang magrereklamo. The senators themselves. Oh, yung mga quadcom na yun, yung mga yun, napakaiyakin. Hindi naman silang sinabihan ni PRRD. Napakaiyakin, napakabalat sibuyas na itong mga politiko natin. Hindi ko alam kung politiko ba ito o babae. Hindi ko maintindihan eh. I have nothing against sa mga babae. Kaya lang, ano ba sabi ng batas? Huwag kayong, huwag kayong balat sibuyas. Complain, then we have reason to act on the matter. Kasi syempre sila yung sila yung endangered ng ganong statements. It can possibly have a ripple effect. Ayon naman kay Senator Minority Leader Coco Pimentel, hayaan na lang ang DOJ at NBI na gawin ang kanilang trabaho. Ang isang tao na obses sa usapin ng kamatayan at pagpatay ay isang nakababahalang senyalis ng isang seryosong personality disorder. May pitik Ang pa to si kaalyado Pimentel. naman ng mga Duterte May na si pitik dating pa to Presidente. buwisit. Ang kaalyado No? May pitik pa si Pimentel.
Sige, magtanga-tangahan kayo pare-parehas. Naman ang mga Duterte na si dating presidential spokesperson Salvador Panelo bumanat kay Torre. Isaan niyang Torre, nakaignorantehan ang general. Wala rin daw saysay ang reklamo ni Alam mo, may pagka-ignorante nga yung banat na yun. Kasi ang pulis, may intel yan. Alam mo naman talaga kung nagbibiro ang tao o hindi. Pangalawa, wala talagang threat pag ang tao nagsalita. Kadalasan, pag ang tao ay may gagawin, hindi yan mananakot. Ay, papatayin kita. Oy, bubugbugin kita. Hindi. Biglaan niya magugulat ka. Hindi pwedeng ganito na nag-a-announce. Isipin mo, in-announce niya. Sa rahat. Ang daming tao doon, libo-libo, nandoon kami. Umalis lang kami para mag-show ng Banateros sa SMNI. Alam namin kung gaano kadami doon. Andoon ang mainstream media ang kakampi ni Marcos. Andun din ang kalaban ni Marcos na mainstream media na SMNI. Ibig ko sabihin, diyan ba naman, hindi kayo makapag-isip na iyan ay biro? May katatangan nyo ba naman talaga naman kayong mga tao kayo? Anong nangyari sa Pilipinas? Talaga bang hindi? Kasi ako naniniwala na naghihirap ang taong bayan dahil ay nabobobo ang taong bayan dahil sa kahirapan, walang makain. Pero itong mga politiko na ito, mayayaman naman ito. Bakit parang naging bobo? Eh, marami namang kinakain yung mga yan. Sa katunayan, pati hindi nga kanila, kinakain nila eh. Di ba? Busog naman yung mga yan eh. Busog na busog yung mga yan. Bakit ang tatanga ng mga politiko natin ngayon, hindi ko maintindihan? ito. Kulang daw ito sa legal na basihan at katawa-tawa. Giit pa ni Panelo, hindi gaya ni Torre, may common sense at alam daw ng mga senador ang anyay Duterte joke. Maituturing nga raw na papuri sa mga pambato ng administrasyon ang sinabi ng dating Pangulo. Gusto lang daw bigyan diin ni Duterte na malakas at mahirap talunin ng mga senatorial candidate ng administrasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Okay. Camille Samonte. Next po tayo, News next 5. tayo. May papakita ko sa inyo ha. Okay, eto papakita ko sa inyo. Huwag naman sana ganito kasi halalan, halo-halo na ito. Nagtatayo ng alyansa na pinagsasama-sama. So, andyan po si Attorney Vic, Senator Bongo, Marcoleta, Amy, Attorney Hinlo, Bato, Philip Salvador, Francis Tolentino, Montemayor, Tito Soto, Ping Lacson at Gringo Honasan. Bilangin ko yung nasa PDP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ibig po sabihin nito, kasi ito'y pinaghalo. Okay? Pinaghalong PDP at iba. Anong ibig sabihin nito? Wag po magagalit yung mga taga-PDP ha. Ayaw ni PRR din ito. At an early, maglalaglagan kayo. Tinanggal nyo dyan si Attorney Jimmy Bondoc. Tinanggal nyo dyan, wala dyan si Pastor Kibuloy. Sino pinalit nyo kay Pastor Kibuloy? Si Amy Marcos? Mangga yan? Ayaw ng PDP. Ayaw ni PRRD. Ayaw ng DDS kay Amy Marcos. Marcos yan eh. Oh, ano gusto nyo? Nilaglag nyo si Attorney Jimmy Bondoc? Palitan ni Francis Tolentino? Nilaglag na nga, lumipat na nga yan. Wala nang ang loyalty yan si Francis Tolentino na yan. Lumipat na nga yan eh. Nasa kampo ni Duterte yan. O dahil sa pera-pera, hindi ko po sinasabing bayaran si Tolentino, pero definitely ang malakas ang makinarya. Hindi mo kailangan gumasto sa kampanya. Pag nandoon ka sa doon sa team sinusuka. 'Di ba? Bakit nagkaganito? Sino pa ba tinanggal dito? Yun lang naiisip ko eh. Pero 10 kasi sila eh. So 3 yung natanggal. Ay 4. Ay hindi, 12 ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Bilangin ko ulit, PDP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tatlo nga nawala. Sino pa yung isang nawala? Hindi ko maalala kung sino pa yung isang nawala dito eh. Pero ito bastusan po ito. Alam mo, ang pagboto dito sa team na ito ay pagboto sa impeachment. Kaya nga tayo mag-i-straight PDP. Ayoko nga kay Philip Salvador eh. Sa totoo lang. Yung iba dyan, ayoko nga eh. Pero dahil nga pinopromote natin ang PDP, straight PDP, dahil ayaw natin ma-impeach si BP Sara. At makita yung pagkakaisa. Oh, bakit kayo nakikianib kay Amy Marcos? Babalik kayo sa Marcos? Hindi ko po sinisisi itong mga kandidato rito. Pero kung sino man yung nag-organize nito, ano ba yan? Kaaga-aga nagkakalaglagan kayo eh. 'Di ba? May kanya-kanya kayong grupo, may kanya-kanyang partido. May ba't ilalaglag nyo yung iba? Ulitin ko hindi ito mga kandidatong sinasabihan ko, yung nag-o-organize. Ba't ganun? Binibiyak nyo yung grupo. Hindi maganda yun. Hindi maganda. Sana, itong mga kandidato rito ng PDP, huwag naman kayo makiki-operate dyan. Abay ano? Manlalaglag kayo ng kakampi ninyo. Ano, magkanya-kanya na lang tayo ng kanya-kanya na lang tayo pwede rin. Kung yan ang gusto ninyo. Magkanya-kanya na lang tayo ng kampanya. Huwag ganoon. Ipakita natin sa Team Marcos na yung ating pagkakaisa. Hindi, yan ang tatak Duterte eh. Kahit na ilagay sa alanganin si PRRD, hindi natin iniwan. Walang ganunan sana, ha? Hindi ako pabor sa itong halalang halo-halo na ito. Kung magaganyan-ganyan lang din, nako. Wag naman, ha? Imagine ninyo. Papabor kayo kay Amy Marcos. Papabor kayo kay Francis Tolentino. Si Tito Soto, Chiping Lacson, ayaw nga magpa-drug test. Nagpa-drug test yan before 2016 election, 2022 election. Ba't ngayon ayaw magpa-drug test? Suggestion lang naman kasi yun ang panawagan kay BBM di ba? So sana encourage nyo. Encourage nila yung ulo nila na magpa-drug test. Hindi ko na maalala kung sino pa yung isang natanggal Iniisip ko But anyway, sana ayusin to ng PDP. And tayo mga DDS, let's focus. Huwag tayo magkakanya-kanya. May mga supporters na sarili si Atty. Vic, si Bongo, Marcoleta, Bato, Pastor Kibuloy, Jimmy Bondoc. Huwag tayo magkanya-kanya. Tayo magsama-sama. Huwag nating gayahin yung ugaling Marcos. Nangampanya sila ng pagkakaisa, nangampanya sila ng magkahiwalay. May naka-red, may naka-green. Hindi pa man nagsisimula, biyak na. Huwag nating gayahin si Marcos. Hindi pa nga tayo nagsisimula Dapat tayong manindigan laban sa mga buhaya. So kampi-kampi tayong PDP, ha? So sa mga supporters ng bawat isa, kung solid DDS tayo, ayaw ni PRRD ng ganito. At kung solid DDS tayo, go straight po tayo, PDP. Huwag na yung halalang halo-halo. Medyo corny nyo, binibiyak nyo ha? Next po tayo. Ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano kasinungaling itong si Marcos. Si Marcos ang tunay na pro-China. Pakita natin. Ito. Wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Wala.
Sigurado ka? Oh, kay Abalos, wala. Kay Lacson, wala. Kay Aimee, wala. Kay Pacquiao, wala. Wala sa kanila ang nagsisip-sip po sa China. Wala daw nagsisip-sip sa China. Bilateral agreement with China. We must continue to engage China. Anong Oh, we must continue to engage China. Sa kanya galing. Alam mo to si Marcos, walang isang salita to. Sinabi nga niya, hindi niya papapasukin ng EDCA eh. Oh, ang base militar. Ang Amerikano, anong nangyari? Pagkapasok niya, nagtayo ng EDCA. Ganyan po kasinungaling tong mama na ito. bang mga solusyon? Sasabihin natin, yung United States, pumasok uli kayo dito sa Pilipinas, kayo mag-defend sa atin. Eh, hindi na pwede yun. Bro, what are you talking about, man? Na pumapalak, yung iba pumapalak pa, na tuwan-tuwa, na pagka binobomba po ng tubig. Oh, tuwan-tuwa daw pag pinobomba ng tubig ang mga Pilipino. Ang mga mangingisda, natutuwa daw ang mga team suka. Sabi ng ulo ng leader ng team sinusuka. O, tingnan natin sinong natutuwa. Ang ating mga Coast Guard, kapag hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw sa kanila ang kanilang huli. What? 1 minute later. Simula nung umupo si BBM, sa totoo lang, naging kami, baga lagi na lang kaming sinisita ng mga barko, baga tinatabihan kami. Nung nakaupo pa si Tatay Digong, buhay kami, malaya kaming nakakapangisda. Kita nyo ha? Ito, usap-usapin po ito. Kung may mga kaibigan kayo mangingisda na malapit dyan sa China, alam nyo ito. Kasi talaga ako nakakausap ko itong mga to, may mga nakausap ako eh. Na talagang dati raw, nung panahon ni PRRD, malaya sila, hindi sila ginagambala ng China sa pangingisda. Nung panahon lang ni BBM nagkaroon ng higpitan. Di ba yan ang sinasabi ko? Anong gusto mong malaman kung ano talaga plano ni BBM sa bansang Pilipinas? Anong saloobin niya? Anong end goal niya? Pakinggan mo yung sinabi niya. Yung kabaligtaran yun. Halimbawa, sabi niya, ayaw ko ng impeachment. Tingnan mong lantarang panloloko yan. Pero, nagkaroon ng impeachment. Anong sabi ni Kong Alvarez? Walang galaw ang House, ang lower house, ang Kongreso nang walang basbas ng Speaker at ng Presidente. Bibigyan ko kayo ng patunay. Sinong unang pumirma sa impeachment? Anak niya. Ganyan po kasi nungaling niya mama na yan. Pag may sinabi yan, asahan mo yung kabaligtaran. Anong sabi niya kay BP Sara? Best friend forever daw siya ni BP Sara. Walang niya pinakain mo sa buhaya si BP Sara. Sabi ko sa iyo, lahat ng sasabihin nito si Marcos, kabaligtaran. Ayaw niya sa Amerika, ayaw niya sa US base, pero pinapasok ang EDCA. Sabi niya, huhulihin niya mga smugglers nang bumaba ang presyo ng bigas. May nahuli ba? Doon sa listahan na pinasa? Sila Michael Ma, asaan? Saan yung mga, siya lang inaalala ko, ang dami nung listahan, may nahuli ba? May inimbestigahan ba? Ganyan po ito si BBM. Laging kabaligtaran ng sinasabi. Oh. Ganyan din dito sa pro-China. Kunwari, bakit? Walang para sabihin talaga kung anong gusto niya. Gusto nitong si Marcos ang impeachment. Wala lang siyang balls para sabihin na gusto niya ng impeachment. So kunwari ayaw niya. To si Marcos gusto rin sa China. Wala lang balls para sabihin na gusto niya ang China. Isipin mo, bakit kontra ang China sa mga mangingisda ngayon na hindi naman ako kontra nung panahon ni PRRD, malayang nakakapangisda ang ating mangingisda, ngayon hindi na. Marcos is a fake person.
Pag sinabi niyan, baliktarin mo, yun ang mangyayari. Tingnan mo. Sa Scalboro. Yun po ang totoo. Yung isa pa itong magnanakaw, ay sinabi niya magnanakaw si Marcos, di ba? Nagsama sila. Ngayon, puri kay Marcos, bakit daw sinisiri, puro daw si Marcos ang sinisisi sa corruption. Samantalang sabi niya dati, billion, trillion ang kinukorrupt ng Marcos. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. What? 1 minute Walang later. bahid ng Enrile dugo would give a na qualified admission dahil sa that human toka. rights abuses were committed, not just against those who sought to oust President Marcos, but against opposition leaders and even journalists. So you're acknowledging that there were human rights violations? Are you acknowledging that there were human rights violation? Ha? Sumasang-ayon ka na merong human rights violation nung panahon ni Marcos? And there were Marcos Sr. killings during martial law. that there were. Meron daw, sabi ni Enrile. Di ba? Ganyan po, kaplastic tong si Marcos. Lahat na lang nang sasabihin nito, peke. Dapat naman mga Pilipino, matuto na tayo dito sa pambubudol nitong tao na ito. Again, parang si Pacquiao. Pacquiao versus Pacquiao. Ito naman, BBM versus BBM. Ibang sinasabi niya, ibang nangyayari. Paalala ko lang ulit, anong sabi niya? Walang pumasok na baril sa loob ng KOJC. Yung mga pulis niya ron na 5,000 walang baril. Napanood nyo ang mga live naming mga vloggers. Ang daming baril na pumasok. Niloloko talaga tayo ng mama na ito. Ha? Wala talaga ito. I mean, magpapabudol ba kayo? Pero sa tingin ko, gising na ang taong bayan eh. Dahil alam mo, yung speech niya, ito sa kampanya, itong sorties nila, puro ang emojis ay yung tawa. Kulang na lang kung pupwede. Yung emoji kung meron lang, nangiwi emoji, siguradong napuno na ito ng ngiwi emoji. Alam ko nasasaktan to si Marcos dahil alam niya yung katotohanan. Dahil sa sarili niyang post, binabash siya. Ganun po katindi si mas marami, milyon. Ang natatanggap nitong laugh emoji. Ganun po sila sa social media. Kaya talagang pinatitiklop nito ang vloggers, pinaiimbestigahan, sa katunayan ay pinapatawag ang mga vloggers. Isa po tayo doon sa kasama. Kaya nga hindi alam niya wala siyang pag-asa at hindi niya papayagan ng mga vloggers. Kasi talagang sirang-sira po ito si BBM. Nakikita niya 'yon. No? Marami po tayong activities at tayo naman po ang dapat siguro ay sa opensiba. Abangan ninyo dahil meron po kaming gagawin. On the time of this posting ay naghahanda na po kami. Baka after 8 hours, 9 hours na balitaan nyo na po na meron kami naman ang magpapatawag. Kami naman ang on the offensive. Dahil meron talaga silang maling ginagawa. Meron talagang dapat masampahan na kaso ng mga kongreso, kung congressman. At meron din talaga dapat masampahan na itong patungkol sa impeachment ay pipigilan natin. Pipigilan natin itong impeachment na ito. Kaya po, sana yung sinasabi ko sa inyo kanina na vote straight PDP po tayo. Kasi pag hindi tayo magbo-vote straight PDP, it's actually a vote to other candidates is a vote against, is for the impeachment of BP Sara. Huwag po kakalimutan, mag-subscribe po kayo sa channel na ito, Coach Oli News PH, at pakilike po itong video na ito. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, God bless everyone. Coach Oli po.